Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective your energy at this time. Meron ka ni-reject. Parang in a battle ka ngayon or maybe a spiritual battle. At nire-reject mo yung mga atake nila, like their spells. Spiritual battle or any battle. Meron mga kaaway na gusto kong pigilan, hadlangan, i-oppose, i-provoke, or gusto kong hindi mag-succeed, gusto kong pag-compete sa'yo, gusto kang kontrolin. Gusto nila lang kontrolin yung buhay mo. Yan. Ano itong mga nare-reject mo? Queen of Wands in reverse. Yung sinesend nila sa'yo ng spell na para ma-insecure ka or mawalan ka ng confidence, mawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo, mawalan ka ng tiwala sa sarili mo, na maging un-goal-driven ka, hindi ka maging goal-driven, yung hindi ka maging positive mag-isip, yung huwag kang mangarap, mga ganun. Ano pa yung na-reject mo? Yung hindi ka maging kompleto yung tools mo, yung hindi mo magawang makompleto yung tools mo. Ewan ko kung anong tools mo yan. Yung hindi mo magawa yung imposible, yung hindi mo turn into reality yung mga pangarap mo sa buhay, yung hindi ka capable sa mission mo, mga gano'n, yung hindi ka capable, hindi mo kayang gawin yung tingin mong imposible o yung tingin ng iba na imposible, ganyan, na hindi ka maging brave, hindi ka maging positive, mga ganun ba? Hindi ka magtiwala sa sarili mo, hindi ka magtiwala sa kakayanan mo, mga ganun, na mag-doubt ka sa sarili mo, at yung mamuhay ka ng hindi fulfilled, hindi satisfied, yung mamuhay ka ng hindi masaya, yung hindi ka mamuhay ng wish fulfillment, mamuhay ka ng hindi ka kontento sa buhay, yung maging buhay mo yung hindi ka kontento, unhappy. Yan naman na-reject mo eh. Manipulation nila. No? Ang mga gawain ng evil yan. Yung mga nang-atake sa'yo, manipulation nila. So, ano pa? So, maging ano ka na eh, maging excited and positive and passionate and active na mag-umpisa na kung ano man ito umpisahan mo, na meron kang gagawin, meron kang action na gagawin, na positive ka and parang lively ka pa nga eh. Ito yung mamuhay ka ng pwedeng mag-start ka ng business kasi Queen of Pentacles, or kaya ay mamuhay ka ng wealthy, stable, secured, abundant, lalo financially, and maybe you're excited to live life na ganyan, and you're very intelligent, na wala na mga blocks sa isipan mo, makaisip ka na ng mga pagkakitaan mo, like business. Ano pa? Ang mga nare-reject mo
Ito, hindi to kasali sa mga nare-reject mo. Yung mga sinent nila sa'yo, like spiritual attacks, o mga ill wishings nila, mga atake nila to, like, yung pwedeng utos nga nila ng mga spell na i-message mo yung person mo, makipaghiwalay ka sa kanya, or else ay makipaghiwalay ka sa person mo, or else ay ang gusto mo ay inspiration na kayo ng person mo na hindi kayo may-unite. Yung ganon. Or yung hindi magkaroon ng union sa inyo ng person mo. Hindi magkaroon ng reunion or union or conciliation sa inyo ng person mo. Yan, that's deceit talaga. Klarong-klarong deceit. Gusto nilang kontrolin ang iyong buhay. So, ano pa ang pagbabago sa buhay mo? Ano to sisimulan mo na active ka and excited, simulan yung hindi ka na victim. Yan ang excited ka and positive na umpisahan mo. Na hindi ka na yung walang magawa. Hindi ka na hawak sa leeg, hindi ka na kontrolado, hindi ka na naka-restrict, hindi ka na naka-bind, hindi na nakapiring ang mga mata mo. You see the truth, not lies and their deception. Kaya ka nare-reject mo kasi because you see the truth. Alam mo, lies and deception nila, manipulation nila, demonic na gawain nila, it's their orasyon, spells. Yung kung ano may nasa thoughts mo na negative, na hindi naman talaga dapat. Hindi tama. Ba't hindi sila ang mag-isip ng ganon? Na hindi sila attractive. Na hindi sila, ano ba yun? Na meron dito kanina puro negative na hindi sila mamuhay ng wish fulfillment na buhay, hindi sila mamuhay ng satisfied life, o diba? Para instead na ikaw ang dadanas nun, sila ang dadanas nun, para alam nila kung ano yung pakiramdam, kung ano yung pakiramdam ng experience yung ganon. Baka nainggit yun kasi kadalasan ng mga ganon nainggit sila Ito naman kanina, ano yung mangyayari? Yung hindi ka na defensive. Kasi inara-reject mo na yung spells nila. Alam nyo guys, based on my experience, yung mga naobserbahan ko, kaya naging defensive yung isang tao. Kahit ako din, naging defensive ako kasi dahil sa mga orasyon. Dito kasi araw-araw dito talaga pinapaulanan ako dito ng orasyon. Pinagtutulungan kasi ako dito. Buti nakakamo guys sa akin dito. Dami kasi witches dito. Ano kasi to, isla tong lugar na to. Buti kamo nabawasan na sila o nagkimpang na sila. Hindi na nila ako napapangawa. Kasi nabawasan na sila nung yun ang papangawa sa akin. Yung galit na galit ako na alam mo yung aggressive ako, galit na galit ako wala ng Martes Bearness. Noon na napaka-defensive ko, magkakasala ka lang talaga, no? Kasi nakontrol yung isip mo, ganun man experience ko Magawa ka nilang maging defensive pag hindi mo na-reject yung kanilang mga sinisend. Kung mapasukan ka, yan, na hindi ma-reject ba, na makakapasok sa iyo ba, yan. Kaya, alam ko na gano'n, na nagiging defensive yung isang tao dahil din sa mga deceit ng iba, lalo na yung mga orasyon na yan, o paritual man, o ano man, kadalasan orasyon ginagawa nilang defensive sa person niya, call sa person niya, ginagawa nilang bitter, ginagawa nilang pwedeng mukhang baliw sa paningin ng ibang tao, tapos pagkakalat nila, ay baliw yan, ganito, ganyan, pero kagagawa nila yon. Pero ang totoo, hindi baliw yung isang tao, sila ang baliw kasi gusto nilang sirain yung buhay ng iba, no? Dahil lang sa inggit nila, no? Yun ang totoo dyan, sila ang baliw kasi isipin nyo, man-destroy sila ng buhay ng isang tao. Hindi talaga matinong utak nila dahil lang sa inggit nila o dahil gusto lang nila pagtripan. May mga ganyan guys, nainggit lang sila, gusto nila pagtripan. Ganun ang gagawin nila. Sila ang totoong baliw. Evil pa.
O kaya ay ah, kung ano pang deceit na ang gagawin kanila na, yung, alam mo yung awayin mo yung person mo. O kaya ay maging cold ka sa person mo. Pwede nga din gawin ka nilang ma-cheat sa person mo eh. Pwedeng ganon. Kasi gusto nila i-destroy yung love life mo. Mga ganon. Pwede din nila na gawin kang yung para gastos ka ng gastos ng pera, alis ka ng alis. Utusan ka nila na parang mapasunod ka eh. Basta ganon. Para yung gala ka ng gala. Palipad hangin yun eh. Experience ko yun eh. Kaya, kahit nagtitipid ka, yung alis ka ng alis, kasi yun pala nautusan ka. Gala ka ng gala. Pero namatay na yung gumawa ng sa akin. Madami silang deceit na pwedeng gawin. So, their demonic doings, guys. Totoo lang. Sino naka-experience dyan? Baka yan ay deceit na sa inyo. Madaming klase. Hindi ko na ma-explain pa sa inyo iba. Hahaba na kasi ang reading. So, masusunod na lang na reading pagka And, ano pa tong excited ka na sa simulan mong gagawin? Let's see. Ay, wow. Ang ganda. Yung ka na attractive ka, na-attract mo yung all good things in life, at good looking, pretty yung face mo, attractive sa opposite sex, sa lahat, ganun. Abundant yung buhay mo, yan. At poised, may self-love, may self-worth, and pwede din kung babae ka, pwede ka na mabuntis. No? Kung matagal hindi ka nabuntis or gusto mo mabuntis, kung sa babae lang ha. Na viewer mamuhay ka na parang nasa iyo ng lahat. Yan. Beauty, self-love, self-worth, balanced life, attract mo all good things in life, the opposite sex, ano pa, ang pagbabago ngayon sa buhay mo. One more. Anong simulan mo sa buhay mo? Pagbabago sa buhay mo. You will be in separation with what? Pwedeng person. Or, yung ma-separate sa yung hindi ka makatulog. Yung, kung minsan hindi ka makatulog, o kahit magdamag pa, yung parang na-insomnia ka. Yan. Yung hindi mapanatag yung isipan mo, yung balisa ka, or lutang yung isipan mo, ang tawag dito, balisa ka, hindi ka makatulog. Kasi may mga attacks may spiritual attacks yan sa isip or mga kadimonyo na ginagawa nila ma-separate na yan sa'yo. Yung like insomnia, o ano man yung hindi nagpapatulog sa'yo, yung nagpapabalisa sa'yo, ma-separate na daw yan. Yun ang umpisa mong buhay na wala na, hindi ka na insomnia, yung ganyan. At makakatulog ka na ng mahimbing. Yan. Hindi ka na ma-insomnia hindi makatulog ka na mahimbing gabi-gabi hanggang umaga. And yung pwede makilala mo na o ma-meet mo na yung person na pwedeng soulmate mo to, or yung the one for you, o yung pwede din na yan na yung tunay na magmamahal sa'yo. Kilala ka na kaya nitong the lovers na ito ng maging partner mo? Hindi pa. Hindi ka pa niya kilala. So, makikilala mo na yung the one. And ikaw kaya kilala mo na siya. Let's see ikaw kilala mo siya hindi ka niya kilala. Makikilala niyo ng isa't isa. Ano yung magmi-meet na kayo? Baka mag-cross na yung landas niyo. Magmi-meet na kayo, guys. Mag-cross na yung landas ninyo. Makikita mo na siya kung sino talaga siya. Ano yung energy niya?
ng person na yan na parang kabado and hindi siya interesado siguro monitor, bantay ng buhay ng iba. Yun naman talaga, yun ang matitino, guys. Hindi kagaya ng mga witches, mga kampo ni Satanas, na ang buhay ng iba, talagang may something sa utak nila. No? May, siguro na ano na yung utak nila, na nabuang na talaga. Kasi yung buhay ng iba, binabantayan nila. Tapos pag-usapan nila, pag-chismisan nila, may kasabihan nga, may sinasabi yung nag-expose ng mga witches na yan sa YouTube din na taga-Africa, sabi niya, when there is gossip, there is witchcraft. Kasi nagtutulong-tulungan niya sila against sa isa. Kadalasan pa niyan, yung inaatake nila yung mabubuting tao, yung mga taong righteous, kasi yan ay mission kasi nila yung mga witches, mission nila yan sa demonyo from the devil's kingdom, no? Naatakihin nila yung mga sa Diyos na mga tao. Hindi kasi sila sa Diyos sa Diablo kasi sila kaya ganun sila. Etong person mo, matinong utak nito, maging kasi hindi siya interesado mag-spy, magbantay, mag-monitor ang buhay ng iba. O maybe hindi siya interesado na hindi ka pa niyan kilala. Hindi na siya interesado na makipagbalikan sa ex niya. Kung sino man yung ex niya o past person niya. Yan. So, ayan. Hanggang dito na lamang for collective reading.